Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang isang ako na nakikilala siya ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, maraming pangako ng kaitaasan ang napapaloob sa santong kasulatan o aking mga iniibig na mga kapatid. Nariyang kumatok ka at ikay bubuksan. Humingi ka at ikay bibigyan. Ang naghahanap ay nakakasumpong o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, paano kayo ngayon harap sa dakilang Panginoon? Ito ay mga bagay na nagsisilbing pag-asa sa mga tao sa gitna ng kalumbayan, sa gitna ng tiisin sa buhay. Ang pag-asa at ang pag-asa ay ang dakilang Panginoon. Kung kaya nga tuwaki mga iniibig na mga kapatid, ang pagtitiis ay hindi nawawala sa inyong pag-aaral. Ang pagtitiis, isang mabuting sangkapin, pinakamasarap na sangkapin sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat dito nasusukat ang inyong karunungan, dito nasusukat kung gaano na kayo kalayo sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mga buhay na saksi sa kaganapan sa inyong kapaligiran, lagi na. Kayo ay mga buhay na saksi kung ano na ang inyong natatanaw at nakikita sa inyong kapaligiran o aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming kaluluwa ang nariyan sa tabi ng kalsada. Maraming kaluluwa mulang silungan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga ang pagtitiis at ang pagtitiis ay lagi nang kasama sa pamumuhay ninyong mga tao. O aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagkatok sa pintuan ng dakilang Panginoon ay nariyan lagi ang kanyang biyayang walang sawang ipinagkakaloob sa sinuman ang nangangailangan. Ang paghingi ninyo sa kanyang banal na harapan, katotohanan nga nadidinig ng dakilang Ama ang kahingian ng tao sa kasalukuyan. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, nasaan ngayon ang inyong paniniwala? Nasaan ngayon yung pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat anumang biyaya naganggaling sa kaitaasan ay kinakailangan ang pagsisikap, kinakailangan ang pagpapagal, kinakailangan ang pagsusumakit o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat anumang kabiyayaan handog ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, ito ay yung pag-ingatan at pag-ingatan o aking mga iniibig na mga kapatid. Likha sa tao na marami siyang hinihingi sa harapan ng dakilang Ama. Likha sa tao aking mga iniibig na mga kapatid. Ibig niya ay karangyaan sa buhay. At maging kayo mang mga espiritista nag-aaral, ay hindi makatatanggi sapagkat kayo man humihingi ng kaaliwan na nagmumula sa kaitaasan. Subalit, paano niyo ihandog ngayon yung mga sariling kakuan na kayo ngayon kadapat-dapat sa biyaya na nagmumula sa kaitaasan?
O aking may iniibig na mga kapatid, palagaan ninyo ang araw na ito sa buhay ninyong mananampalataya, kung saan dumudulog muli kayo sa ng dakilang Panginoon, kung saan kayo humingi muli ng kalakasan na nanggagaling sa kaitasan upang sa ganon makapagpapatuloy kayo at magpapatuloy kayo ng pagganap ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. O aking mga iniibig na mga kapatid, marami ng tanda, marami ng patutuo sa bawat isa sa inyo, kung kaya nga't hanggang sa ngayon ay inyong niyayakap ang katuroang espiritismo. Hanggang sa ngayon ay nireal pa rin kayong nakikipagdiig sa kabatayaan. Hanggang sa ngayon, kumakapit pa rin kayo sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, magnilay-nilay ang bawat isa sa inyo. Suriin ang inyong pananampalataya. Kung kayo ngayon na sa Panginoon, suriin ninyo ang mga ako kung saan kayo nagkamali, kung saan kayo nagkulang sa inyong mga kapwa, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't, ano ang laging binibitiwan ng kabatayan sa inyo? Manatili kayong matatag, matibay, tapat, sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, Uno 1, Kapitulo 3, 22 hanggang 24. Pakibasa. Ito pong sinasabi sa 1 Juan 3, 22 to 24, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang huli, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananahan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Punto. Ang kalagahan ng mga sitas na yan, aking may iniibig na mga kapatid, ay sino kaya sa inyo ang matalimahin, ang sumusunod sa mga utos ng dakilang Panginoon? At ang aking pamamaalam, 1 Corinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito po sinasabi sa 1 Corinto 1, 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa makatwidbagay sa mga pinagiging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Panghuli, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Punto. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid,
Tunay nga na ang dulang ng Panginoon ay nakahanda sa lahat at bawat isa. At maraming ang pagkain na sa inyo ay patitikim upang inyong malasahan. At tunay nga na mapalad ang tunay na nakalalasa kung ano nga ba ang sarap ng pagkain at kung paano nga ba ito makabubusog sa kanyang espiritu upang sa gayon sa kanyang kabusugan ang kanyang kapwa na naroon at nagugutom pa rin at sa lahat sa maraming bagay ay kanyang mababahagihan. Bahagi na kung saan hindi nga siya mamimili ng kanyang kapwa na pagbabahaginan nito, kundi ang lahat ay pantay-pantay niyang bibigyan katulad nga ng kung paanong ang Diyos sa kanyang pagkalalang sa tao, ito ay pantay-pantay. Dangan nga lamang na sa kapatagang lupang ito, naroon iba't iba ang antas, naroon iba't iba ang kalagayan sapagkat marami ang pinagbabayaran, marami ang pag-aaral, iba't iba nga ang karunungang tinataglay ng lahat at bawat isa. Bagamat ito ay ibinababa ng naaayon sa kaalaman, ng naaayon sa kung paano dadalhin ang tinatawag ng marami na may kabigatan sa kanilang balikat. Mga minamahal na mga kapatid, lahat nga ng bagay na nariyan sa inyong balikat ay naaayon sa inyong lakas at kakayahan. Kung kaya nga, naway hindi mamutawi sa mga labi ng aking mga minamahal na mga kapatid, na siya ay nahihirapan, na siya ay nabibigatan, at bakit napakaraming pag-aaral ang dumarating sa kanyang pagkatao habang siya ay patuloy at patuloy na nakikipag-aral sa loob ng paturang ito, kung paanong siya sa kanyang sarili ay sumusunod, kung paano sa kanyang sarili siya ay nakapaglilingkod, ay bakit dumarating pa rin ang maraming pag-aaral o tinatawag na pagsubok. Kayo nga na inaaralan, gaano nga ba ang nariyan sa inyong mga lukbutan kung inyong pagmamasdan? Sapat na nga ba upang kayo sa paglabas nyo sa pintuang ito ay tunay nga na ang mga karunungan na lagi na ibinababa sa inyo ay inyong pang daladala at taglay-taglay? Ito bagay lagi lamang mamumutawi sa inyong mga labi, ngunit salat sa tunay na paggawa at naroon pa rin ang kataasan na siya ay mas nakahigit sa karamihan. Ang pag-aaral sa loob ng paturan ng Espiritismo ay tinatanggal ang maraming piring ng mga mata na kung saan hindi niya nakikita ang tunay na kanyang tungkulin at tunay nga na hindi niya narinig kung ano nga ba ang salita ng Diyos na lagi na sa kanya pinaalala. At hindi nga mananatili ang kanyang mga paa na naroon lamang na nakatayo sa iisang pananiwala na sa kanyang sarili ay sapat na ang kanyang kaalaman. Mga minamahal na mga kapatid, gaano man ang haba ng inyong pag-aaral sa banal na kasulatan, ngunit nariyan pa rin sa inyo ang paghatol sa inyong kapwa at sa maliit na bagay ay hindi kayo makapagpapasensya o makapagbibigay sa inyong kapwa. Nasaan ang inyong natutunan? Payak na paalala at payak na pag-aaral, ngunit laging nagaganap sa aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa kaitaasan nga, ang lahat ay laging tinatanaw, ang lahat ng bawat gawa at kaisipan ninyo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay nalalaman. Kung kaya nga, lagi na ipaalala sa inyo maging magpakaingat kayo sa kalayaan na mayroong kayo,
Pakaingatan ninyo ang inyong kaisipan. Pakaingatan ninyo ang inyong mga puso. Pakaingatan ninyo ang inyong paggawa upang sa gayon, tunay nga ng kabuluhan ng pag-aaral ninyo sa bawat araw na ito ay maging katangi-tangi at pakinabangan ng inyong mga sarili, ganun din ang inyong mga kapwa na lagi na'y nakatingin sa inyong bawat gawa, na lagi na'y nakikinig sa bawat salita na namumutawi sa inyong mga labi at higit sa lahat, tinatanaw ang inyong mga gawa. Kung kaya nga, ang kaitaasan, laging inihahain sa kanyang dulang ang mga pagkain. At sa pagkain nga na iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, kung tunay nga na inyo nang nalalasahan, kung tunay nga na ito ay inyo nang nangunguya, na hindi nga katulad ng isang musmos na naroon at gatas pa lamang, sapagkat hindi pa niya nauunawaan ang lahat, naway kayo na marunong ng ngumuya, ay tunay nga ng bawat inihahain sa inyo, ay tanggapin ninyo at lasahan ninyo na makabubusog sa inyong mga espiritu at kailanman ay hindi mamumutawi sa inyo ang kakulangan, ang kagutuman, at ang kahinaan, sapagkat kayo ay tinatakan upang tunay na makapaglingkod sa ngalan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Humayo kayo, lagi ng paalala, magpakapuyat kayo sa tunay na pag-aaral, magsikap kayo upang ang hindi nyo natutunan ay lalo pa ninyong mapag-aralan, upang sa gayon, anuman ang nariyan sa inyong mga balikat, tunay na madalangan ninyo ito patungo sa kinakailangan ninyong landasin habang kayo ay nakikipag-aral sa kapatagang lupang ito. Hanggang dito ako at muli aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang isang lakas at liwanag ang siyang ipinagkakaloob sa aking mga iniibig mula ngayon at magpakailanman. Ang kaitaasan ay nagbibigay ng mga kinakailangan ng inyong mga espiritu at kaluluwa upang sa paglalakbay ng bawat isa, kayo ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung papaano ang bawat isa sa mga kaorasan at sandaling ito ay pinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan upang makakuha ng karapat-dapat sa kanilang kaakuhan. At ang kaitaasan ay naririyan at ipinagkakaloob ang kinakailangan ng bawat isa. At ito ay naaayon sa katuruan ng Diyos. Sapagat ito ang kinakailangang bakahin, kinakailangang pagpahalagahan ng bawat isa. Nasa kung paano ang bawat isa ay tumatahak dito sa paaralan na inyong tinututunan. At ano ang kinakailangang pahalagahan? Bigyan ng pansin at bigyan ng kaunlaran sa inyong mga pagkatao. At pagkat kung paano
nagiging abala ang sanglibutan na ito sa bawat isa. Upang kayo ay bigyan ng inyong pangailangan ayon sa inyong laman. Ay gayon din sana ang bawat isa. Pahalagahan ninyo ang mga bagay na naaayon din sa inyong mga espiritu. Sapagkat ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan, lalong-lalo na sa mga gawain na tulad nito. Ang bawat isa ay nakakakuha ng pagkain, ng inumin para sa inyong mga espiritu. Ang bawat isa ay nakaririnig, nakakaunawa ng mga katotohanan at salita na sa inyo ay ibinabahagi ng mga banal na espiritu mga alin sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawa. At higit sa lahat, ipinapadama ng kaitaasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang pag-asa na siyang hinahangad ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito ang magbibigay daan sa bawat isa upang kayo ay muling makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Upang kayo ay makasiyasat sa kaharian ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay hindi na bago sa bawat isa. Subalit ito ay paraging pinapaalala, binibigyan ng diin sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang bawat isa ay nagkakaroon pa rin ng pagkalimot sa kanilang mga sarili. Naaaliw sa sanglibutan na ito. Nagkakaroon kayo ng mga bagay na makahihiwalay sa harapan ng dakilang Ama. Ang mga kasalanan na nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kinakailangang baguhin. Kinakailangang ayusin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Upang sa gayon, ang kabanalan ay inyong marating. Upang kayo ay magtagumpay sa inyong mga sarili. At kung ito ay maganap sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaligayahan ng inyong mga espiritu, ito ay magpakailan paman. Ito ay hindi mawawala, kundi bagkus ito ay madaragdagan at magkakaroon ng kasiglahan ng bawat isa. At ang bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Kayo na nasa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon, ang kahandahan ay hinahangad sa bawat isa. Sapagkat hapag na ipinagkaloob ng kaitaasan sa aking mga iniibig na mga kapatid, ay punong-puno ng kabiyayaan, ng mga karunungan na siyang hinahangad ng inyong mga espiritu. Paano ninyo ito makukuha kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay wala sa pag-aaral ayon sa diwa? Kung ang inyong mga kaisipan ay lumilipad at nagkakaroon kayo ng mga bagay na makalilimot, na ito ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay na inyong nakikita at inyong hindi nakikita, aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang inyong magagamit magpakailan. Ito ang kinakailangang paunlarin ng aking mga iniibig ng mga kapatid. At ito ang kinakailangang ibahagi ng bawat isa sa kanilang mga sarili, sa kanilang kapwa, at sa kanilang kapaligiran. Ipagpatuloy nawa ng bawat isa ang kanilang mga natutunan, mga nasimulan sa pagtuturo ayon sa Diyos. Ipagkaloob ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan sa bawat pagkakataon, bawat oras na ibinabahagi ng bawat isa, sapagkat ito ay hindi na muling babalik, sapagkat ito ay hindi na muling
ipagkakaloob sa lahat. Maliban na lamang kung ang kahabagan ng dakilang Ama ay inyong makukuha. Maliban na lamang kung ang bawat isa ay muling babalik at ipagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi, ito ay inyong pahalagahan. Bigyan diin at pansin ng inyong mga sarili upang sa gayon kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Kayo ay makagawa ng mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ng walang pag-aalinlangan at naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. Upang kayo ay makakuha ng mga butihin, ng mga katotohanan at mga salita na sa inyong magagamit ang aking mga iniibig na mga kapatid sa pagpapatuloy ninyo dito sa pag-aaral sa sanglibutan na ito. Ang sanglibutan na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, narito ang mga pag-aaral, mga pagsubok na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Subalit ito ang siyang magbibigay nawa sa bawat isa upang kapatatagin ang inyong pananampalataya, upang kayo ay magkaroon ng pagsusumikap na muling makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Na muling may pagkaloob ng bawat isang kanilang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang kaitaasan ay naririyan parati. Kayo ay pinagmamasdan. Kayo ay binibigyan ng pagpapahalaga upang kayo ay muling makabalik aking mga iniibig ng mga kapatid. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Walang nalilihim sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, sanayin ninyo na inyong mga sarili ay gumagawa ng naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Sa bawat sandali ng inyong buhay, kayo ay palaging naroroon sa daan ay tinuro ng dakilang Panginoon. Kayo ay umaayon sa agos ng pag-aaral na ayon sa Espiritu. Unawain, itindihin ang bawat isa, ang bawat salitang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa, upang sa gayon ito ay inyong magamit ng naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Maraming pag-aaral ang pinagkakalo sa bawat mag-aaral. Mga pag-aaral na ito ay upang umunlad ang inyong mga kaluluwa at espiritu, hindi sa laman. Sapagkat ito ang kinakailangan gawin. Ito ang kinakailangang maranasan ng aking mga iniibig na mga kapatid. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, kung ito ay inyong mapagtatagumpayan sa inyong mga sarili, ang kabanalan ay inyong mapagtatagumpayan. Ang buhay na walang hanggan ay inyong makakamit, aking mga iniibig na mga kapatid. At kung ito ay magpapatuloy at mananatili sa lahat at bawat sandali ng inyong buhay, kayo ay magtatagumpay. At muli, ito ang bahagi sa lahat at bawat isa. At ipinagkakaloob ang isang lakas at isang liwanag na siyang magagamit ang aking mga iniibig sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito na patuloy niyong ginaganapan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang kaaliwan ng kaitaasan sapagkat nalalaman niya na sa ganitong mga kaparaanan ang bawat isa ay makaririnig
ng mga salita ng dakilang Panginoon, na siyang tunay na inaaral ng aking minamahal na mga kapatid, na kung papaano siya makasusunod sa alituntunin o kalooban ng dakilang Panginoon. Na kayo bilang isang mag-aaral, ang kaitaasan ay laging ang nakatanaw sa lahat at bawat isa. Na kayo ay hindi makalilihim ng inyong mga ginagawa. Na kayo ay bukas sa kanyang harapan upang nang sa gayon na kanyang mapagsino ang isang mag-aaral na tunay na gumaganap ng kanyang kalooban. Mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ang kaitaasan na sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, kayo nga ay nasa tunay na daan. Na kung saan ang bawat isa ay nagsisikap na kanyang mapaunlad ang kanyang espiritu. Na kung saan ang bawat isa ay nagpapagal upang nang sa gayon siya ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang kalooban ng dakilang Ama. Na kayo bilang isang mag-aral, malaon na kayong inaaralan. Sapagkat ang kaitaasan nga ay hindi nagsasawang magbigay ng tunay na aralin sa lahat at bawat isa. Sa lahat ng mga kaparaanan. Upang nang sa gayon, sa dulo, ang bawat isa ay magsipagtagumpay. Mga iniibig na mga kapatid, ano man balakid, tiisin, o kapighatian ang inyong nararanasan, ito ay isang kaparaanan lamang upang inyong mapatag ang lubak-lubak na daan sa inyong harapan. Kayo bilang isang mag-aral, binigyan ng mga aralin upang inyong pag-aralan at tunay na tanggapin ang anumang pag-aaral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Marami pa mga pagkakataon na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Huwag nga kayong magsawa. Ibigay nga ninyo ng buo ang inyong mga sarili upang na sa gayon ang panahon na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ay hindi masayang. Masalimot man ang inyong kinasagdakan dito sa sandaigdigan. Maraming pag-aaral, daan na sa inyo inihaharap. Subalit, kung nalalaman ng bawat isa na ang daan ay pinakalala ng dakilang Panginoon ay iisa lamang. Ito ay isang daan na kung saan patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kayo bilang isang mag-aaral na nagsisikap, ang Ama sa kaitaasan ay hindi naman nagbibingi-bingihan sa inyong mga pagsisikap, sa inyong mga panalangin, sapagkat nalalaman niya na kayo bilang isang mag-aaral ay tunay ngang nagkakaroon ng kanyang kabuuan upang ang mga pag-aaral na sa inyo unti-unting isinusubo ay inyo nga itong makamtan. Inyo nga itong lakaran at inyong danasin sa inyong buhay upang nang sa gayon, kayo bilang isang mag-aaral ay matutunan nyo at maranasan nyo rin naman ang pagtuturo ayon sa Espiritu. Marami na ang pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Naway maging matalino ang isang mag-aaral upang nang sa gayon, sa kanyang paglalakbay dito sa sandaigdigan, ay hindi nga siya maligaw. Hindi siya maaliw sa mga anumang kanyang nakikita, mga kagandahan dito sa sanlibutan. Sapagkat, gayon din naman ang pag-aaral, ayon sa Espiritu, ay hindi naman na nga ito na ikukubli sa lahat at bawat isa. Nasa inyong harapan ang mga pag-aaral
ayon sa Espiritu. Ito na nga ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan, ito lamang ang madadala ng mag-aaral. Ang kanyang mga pag-aaral na natutunan at itinuturo ng mga banal na espiritu upang nang sa gayon, sa kapanahunan, kayo'y mapadako doon sa kung saan tinatawag na pag-aaral ayon sa espiritu ay kayo nga naman ay hindi maging mag-aalinlangan. Ang mga danasin na pag-aaral sa inyo, sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan, ay ito'y inyong maiiwan. Subalit, ang pag-aaral ayon sa Espiritu, ito lamang ang inyong madadala. Magkakaroon kayo ng mga pagbibiyaya na nanggagaling sa kaitaasan upang inyong magamit sa panahon na kayo'y nag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, maging matalino ang lahat at bawat isa sa inyo. Ibigay nga ninyo ng may kabuuan ang inyong mga sarili upang inyong malaman at mapagtanto na ang mga pag-aaral na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon ay hindi nga ito mawawala sa lahat at bawat isa sa inyo. Kung kayo nga ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan, ang kaitaasan ay laging handang magbigay ng liwanag upang nang sa gayon inyong mapatutuhanan ang mga pag-aaral na kanyang itinuturo sa lahat at bawat isa sa inyo. Hindi na nga kayo mga bata. Kayo nga isang mga matatanda na kung saan ang inyong mga espiritu ay siniling pa noong unang panahon na kung saan sa panahon ng inyong paglalakbay, inyo nang matatanto ang tunay na kaparaanan at daan patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsipag nga ang bawat isa sa inyo, magsipagpuyat nga kayo, ibigay nga ninyo ng buong inyong mga sarili, sapagkat sa panahon kayo'y nagbibigay ng inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, ang kaitaasan nga ay handang magkaloob sa lahat at bawat isa ng tunay na pag-aaral na aayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang biyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, upang nang sa gayon ang inyong mga sarili ay hindi magkaroon ng pagsasayang. Ang panahon na inyong nilalagi dito sa sandaigdigan ay tunay ngang magkaroon ng kabuluhan. Ang bawat isa na handang ibigay ang kanyang sarili ay nararapat lamang na magkaroon nga ng biyayang maunawaan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi nga kayo tinuturuan dito sa sandaigdigan ayon sa mga bagay na nasa inyong kapaligiran, kundi ito'y naaayon sa diwa na kung saan inyong mapagsisino kung ano ang mga pag-aaral na ninanais ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Hanggang dito ako at muli ibinabahagi ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan at liwanag ang siyang maghari. Mula ngayon at magpakailanman, paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon, Apostol Pablo. Paalam. Sumainyo ang liwanag at ang pagpapala ang binabahagi sa bawat aking mga iniibig na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Bawat isa ay tunay nga sinugo ng dakilang Panginoon upang sa inyong pagparito kayo ay tunay na mag-aral. Upang sa inyong pagparito kailanman ay hindi nyo na malilimutan
ang bahaging ibinibigay ng dakilang Panginoon, upang makita ninyo sa inyong mga sarili ang kanyang handog ay hindi lamang sa inyong mga espiritu, bagkus sa inyong mga laman, aking mga iniibig na mga kapatid, na ang kanyang karunungan ay tunay ngang lagus-lagusan, na ang kanyang pag-ibig ay tunay ngang nararamdaman at tunay na buhay sa bawat isa sa inyo, saan man kayo paroroon, saan man kayo binubuo na isang sanglibutang ito, saan man ang bawat isa sa inyo ay tunay na patutungo. Ito ang kanyang pag-ibig at ang kanyang handog, mga minamahal ko, na sa pamamagitan ng maliit na buhay na sa inyo'y pinagkatiwala, nakikita ba ninyo ang bahagi ng para sa Panginoon? Na ang inyong mga sarili, tunay ninyong ang kakitaan ng kalinisan, na ang inyong bahagi ay tunay nga kakitaan ng bawat isa sa inyo ng pagkakataon upang matuklasan ang kanyang salita. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito bang ninanais ng bawat isa sa inyo, na sa inyong pagparito kailanman na hindi na kayo tatalikod pa sa kanyang mga gawa, sa kanyang layunin at higit na lalo sa kanyang kabiyayanan, na sa inyong pananatili sa buhay na ito, hindi na nga ninyo makikita pa ang kapigatian sapagkat nalalaman ninyo ang bahagi ng dakilang Panginoon ay pag-ibig. At ito ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay. Ito ang patuloy na sa inyo ay inihahandog mula pa nung una at ipinakikilala. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, maalambaga ang bawat isa sa inyong makilala ang kanyang mga salita. Nalalaman ba ninyo sa inyong sarili ang kanyang bahagi ay kailanman na hindi nawawala, na ang inyong mga pagkakatiwala ay tunay ngang ibinibigay ng mayroong kababaang loob sa kanyang harapan, na ang inyong mga panahon ay hindi na nga masasayang pa sa buhay na ito, bagkus bawat isa sa inyo ay tunay ngang tatangkilikin ng kanyang mga aral, tunay nga ninyong bibigyan pa ng masigit na panahon ang bahagi ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo ang kahalagahan na ang buhay na ito ay hindi lamang sa inyong mga nakikita, bagkus ang buhay na ito ay para sa Panginoon. Nilalang ang bawat isa sa inyo para sa Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid. At kung ito ang inyong layunin ng inyong mga espiritu, nakikita ba ninyo sa inyong sa inyong mga galaw, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na naglilingkod at naghahandog ang bawat isa sa inyo para sa dakilang Panginoon. Sapagkat kung kayo ay tunay nga sundalo ng dakilang Panginoon, nanaisin na nga ninyo sa inyong mga puso na kailanman na hindi na kayo magkamali, na kailanman na hindi na nga ninyo susuwayin pa ang kanyang mga utos at ang kanyang mga batas, na kailanman ng bawat isa sa inyo ay tunay na susunod tulad sa isang mga maamong tupa, sapagkat ito ay siya ang tunay na pastol ng buhay na ito, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa bawat isa sa inyo na nanatili, sa bawat isa sa inyo na patuloy nakikinig sa bawat mga salita ng dakilang Panginoon, kayo ba mga maamong tupa sa kanyang pastulan, na sa inyong pagparito ay tunay nga kayong wala nang nanaisin pa, bagkus makita ninyo sa inyong harapan na ang bawat inyong mga gawa ay umaayon sa kanyang bahagi. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang pag-aaral na sa inyo'y patuloy na ibinibigay at tinutuklas ng buhay na ito. Na ang inyong mga sarili ay tunay nyo ngang ihahandog ng kalinisan, na ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkakaroon ng masigit na panahon sa pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat binubuksan sa bawat isa sa inyo ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong makita, ito ang inyong maibigay sa inyong mga kapwa, ito ang inyong maibigay sa inyong mga espiritu, ang kahabagan ng dakilang Panginoon, na ito ang pagkakataon ng buhay na ito ay tunay ngang magkaroon sa bawat isa sa inyo ng panibagong buhay, upang ang kanyang mga salita, ang kanyang bahagi ay magkaroon ng isang matibay na sandigan sa inyong mga pagkatao.
Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, nakikita ba ninyong malinis ang inyong mga espiritu? Nakikita ba ninyo ang bawat paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay taus-pusong naghahandog sa kanyang harapan upang ang bawat bahagi ng inyong mga pagkatao ay magiging isa at ang inyong mga espiritu ang siyang mangunguna sa bawat salita na ang inyong mga nanaisin, aking mga inibig na mga kapatid, ay ang bahagi ng dakilang Panginoon. Mga minamahal ko, kilalanin nga ninyo ang inyong sarili. Kilalanin nga ninyo ang bawat pagkakatiwala, ang bawat bahagi ng dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao. Kilalanin nga ninyo ang bawat kanyang salita, ang bawat kanyang bahagi, upang sa bawat pagparito ng aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y handang mag-aral, kayo'y handang maglingkod, kayo ang tunay na tinatawag na anak, na patuloy na sumusunod, patuloy na nagiging isang maamo sa kanyang harapan. Makita ninyo ang kaitaasan tulad sa pagtuturo ng dakilang Panginoon. Makita ninyo sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo gumagawa sa buhay na ito tulad ng isang mga bula, bagkus kayo ay gumagawa ng tahanan na malinis at mainam para sa dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay at inihahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog mula ngayon at magpakailanpaman. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa ay tinatawag ng kaitaasan. Tulad sa isang pakaka na patuloy na isinisigaw at tumatawag sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak. Na ito, mga iniibig na mga kapatid, ay tanda ng bawat pagkatao na ang lahat ay gumising. Ang lahat ay magtindig at manindigan sa pananampalataya na sa kanila ay binuksan. Kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay tulad sa mga sundalo ng dakilang Panginoon, na narito inihahanda kayo bago dumating ang bawat unos at pagsubok sa inyong buhay. Na narito binibigyan kayo ng panahon upang ang bawat panahon na ito ay inyong masulit at magamit sa kaparaanan at kalooban ng dakilang Panginoon. Upang hindi masayang ang bawat pagkakataon, mga inibig ng mga kapatid, na bagamat nakikita ng tao ang mga bagay na kinasisiyahan ng kanyang puso, higit na kinasisiyahan ng kanyang puso na ang Diyos ay kanyang maging kapiling pagdating ng panahon. Na narito, inaasam ng isang espiritu na muli siyang makabalik sa tahanan ng dakilang Panginoon. Na siya ay magtagumpay, na magkaroon siya ng kalinisan sa kanyang sarili, ng tunay na kabanalan at lalo't higit pag-ibig na nagbubunga sa kanyang puso, sa kalinisan ng kanyang puso. Na ito, mga inibig na mga kapatid, ay isang hamon sa lahat at bawat isa, na ang paggalaw ng sanglibutang ito ay hindi nga ninyo maalintana at mapansin, na hindi nga ninyo ito masasabayan, na hindi nga rin naman ninyo ito sa inyo ay magiging hadlang
Bagkus magkakaroon kayo ng kalakasan sa inyong mga espiritu upang lalong humigit ang inyong kalakasan na sumunod sa kalooban ng dakilang Ama. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, katotohanan ng aking sinasabi sa lahat at bawat isa, na tunay na wag nga kayong bumitaw sa tunay na puno ng ubas at magkaroon kayo ng pananampalataya sa dakilang Panginoon. Sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman, sa mga bagay na patuloy na sa inyo ay iniharap ng sanglibutan, ay magkaroon kayo ng katatagan. Sapagkat ano nga ba ang ginawa ng mga nauna sa inyo, mga iniibig na mga kapatid? Ang mga apostoles, sila rin naman ay nangagtiis. Sila rin naman ay nangagalak sa pagtitiis para sa dakilang Panginoon. Sila at ang kanilang pananampalataya na patuloy nilang binibigyang buhay sa kanilang mga pagkatao at patuloy na kanilang isinusulong sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nakakakita at naghahanap ng katwiran ng dakilang Panginoon. Sila ay naging tulad sa isang sulo na patuloy na nagniningas at nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Ganito nga ba kayo, mga inibig na mga kapatid? Anong uri nga ba kayo ng ilawan, mga inibig na mga kapatid? Tulad nga ba kayo ng isang sulo na patuloy na nag-aapoy at patuloy na nagkakaroon ng langis upang manatili ang kanyang ilawan? Ganito nga ba kayo nagsisikap, mga inibig na mga kapatid? Ganito nga ba kayo gumagawa? Na ang inyong mga sarili patuloy nga ninyong pinagsisikapan at patuloy ninyong sinusuri at patuloy nga ninyong pinag-aaralan. Sapagkat katotohanan ng aking sasabihin sa lahat at bawat isa, na kung hindi nga ninyo matatagpuan ang mukhaan ng dakilang Panginoon, ay ano nga ba ang kadahilanan ng pagkabuhay ng isang tao dito sa sanglibutan? Wala nga kayong layunin, mga inibig ng mga kapatid, na ang layunin ninyo ay mawawalan ng kabuluhan, masasayang. At saan nga ba kayo makikita ng Diyos? Nakikita nga ba ninyo ang Diyos na hiwalay sa inyong mga sarili? Nakikita nga ba ninyo ang Diyos sa malayuan o sa malapitan? Ano nga ba ang pagkaunawa ninyo sa pangalan ng dakilang Ama? Ano nga bang bahagi ang siyang nag-uugnay sa inyo patungo sa Kanya? Na ang inyong mga espiritu, kung inyo lamang makikilala, kung inyo lamang mabibigyan ng pagkakataon na ang Kanyang pagkasilang at ang Kanyang pagkabuhay ay magkaroon sa inyo ng katotohanan, ay higit pa sa mga bagay na inyong makikita, malalaman at matutuklasan sa inyong mga sarili, lalo't higit matutuklasan ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ang pag-aaral nga ay malawak. Ang pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob ay malaki at higit sa mga pangunawa ng isang tao. Ngunit sa tamang kapanahunan, kung kayo man ay nahahanda, na ang Diyos ay bumababa sa lahat at bawat isa na tulad sa isang magnanakaw, ay magkaroon nga kayo ng kahandaan sa inyong mga sarili. Magkaroon nga kayo ng kalakasan upang ang kalakasan ng dakilang Panginoon tulad sa isang Espiritu Santo na bumababa sa lahat at bawat isa, kayo maging tulad sa isang sisidlan na malinis. Tulad nga kayo ng isang lalagyan na kung dadaluyan ng tubig ay mananatili ang kalinisan, ang kabanalan at ang pag-ibig. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pablo. Paalam. Tanggapin ninyo ang liwanag, pag-ibig at kapayapaan, buhat
sa kaitaasan ngayon at magpasawalang hanggan. Ang pagtuturo sa bawat isa ay pinapagiging mahalaga kung ang tumatanggap ay magsisikhay na siya'y matuto. Sapagkat ang pagkatuto ay isang baitang upang ihayag ang halaga ng pagsulong o ng pag-unlad. At ang pagsulong ay pangangailangan maging sa buhay panglaman at maging sa buhay pagka-espiritu. Sapagkat ang buhay ay nangangailangan na kung papaanong sa banal na aklat ay isinulat at ipinangusap. Sa simula ay kahubaran at kadiliman. Ngunit nangangailangang ito ay magpatuloy. Kaya nga't ang pangungusap ng iisang ama na kanyang binitawan, ibig ko magkaroon ng liwanag. Ito ang hangarin at mithiin sa bawat pag-aaral. Malukob ng liwanag ang kanyang kabuuan. Sapagkat sa pamamagitan ng liwanag, doon niya matutunghan ang kabuuan ng kanyang sarili. Doon ihahantad at ibibigay kung ano ang kinakailangan na kanyang hakbangan. Na sa pamamagitan ng paghakbang na ito ay mayroon ng dalawang paa na kinakailangang manindigan. Sapagkat siya'y lalakad. At sa kanyang paglakad, ang kanyang magiging hantungan, katulad ng pangako, ang buhay na walang kamatayan. Kung gayon, sa ganito nagpapatuloy at kinakailangang magpatuloy ang lahat at bawat isa. Sapagkat ang nagpapatuloy, hindi ba katotohanan ng mayroon ng kanyang mararating? At sa pamamagitan ng pagpapatuloy, laging naroroon sinisikay na mabuksan ang kanyang pag-iisip upang makita ang halaga ng bawat galaw na naririto sa ibabaw ng lupa. Makita na ang bawat karanasan ay mayroon ng bahaging sa kanya'y ipupuno. Madamang sa bawat karanasan ay mayroon ng bahaging sa kanya'y idaragdag, sa kanya'y bubuksan, sa kanya'y ihahayag, upang ang layunin tungo sa pagpapakabuti ay tandisan na siya niyang lakaran hanggang doon sa marating niya ang kanyang katakdaan. Tatapat papaano ito magaganap? Yan ang halaga ng karunungan na sa inyo'y inihahandog sa bawat sandaling nag-uugnay ang laman, ang kaluluwa at ang espiritu. Sapagkat sa ugnayang ito, doon dinadama kung ano ang lakas na nasa sa kanya. Na sa pamamagitan ng lakas na ito ay maibigay niya ng buong buo ang kapangyarihan ng Diyos.
maipagkaloob niya ng buong buo ang kanyang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nakalaganap sa bawat isa. Nakalaganap sa sandaigdigan mula sa kanyang mga nilikha hanggang doon sa lahat ng may buhay at sa bawat nilalang. At kung ito ay isang kaalaman na kinakailangan na mahayag at mahantad, madarama ngayon ng tao katulad ng kanyang pagiging mapalad sapagkat ipinangusap, kayo ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Gaano ito kahalaga? Gaano kadakila ang pangungusap na itong kayo'y kalarawan at kawangis ng Diyos? Hindi ba inihahantad na bawat isa naroroon sa kanyang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos? Ipinadaramang naroroon sa kabuuan ng bawat tao ang kanyang lakas upang supilin ang kanyang kabuuan mula sa kanyang pag-iisip na kailanman sa bawat kanyang pagsasagawa, hindi darating ang kagulumihan ng siya ay mauuwi sa kawalan. Sapagkat sa pamamagitan ng lakas na ito, na kung saan siyang bahagi ng pagka-espiritu ng Diyos na ibinigay sa bawat buhay. Doon ngayon inihahantad, papaano mo ihahakbang ang iyong mga paa? Papaano ka ngayon magbubukas ng isang landas upang sa bawat landas na iyong tahakin, doon mo iwan ang iyong mga bakas? Bakas ng iyong pagkatuto. Bakas ng kaliwanagan na iyong natamo sapagkat nagpunyagi ka na supili ng iyong sarili. Bakas na kung saan ang ipatatanaw, ikaw ay kabuuan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Bakas na kung saan ay ipinadadama na sa bawat paggising, naroroon na ang kanyang layunin, ang kanyang adhikain, mayroon siya ng mabuo, mayroon siya ng maihandog at maiyalay sa sandaigdigan, na ang iaalay na ito ay ang tunay na liwanag at kapayapaan upang ang bawat makutim na kalooban magkaroon at magtamo ng kaliwanagan, ng kapayapaan at ng katahimikan. Naglalaban ang tao. Nagpipingkian ang bawat talino, ang bawat duno. Datapat yan ay kahalintulad lamang ng inihantad at nakapaloob sa kasulatan na kinakailangan na magpingkian. Kinakailangan na maglaban at magdigmaan. Dalawang bato na kinakailangang mag-umpugan sa isa't isa upang ito'y madurog sapagkat sa kanyang pagkadurog doon ngayon ang lalabas at magiging bunga ay kapinuhan. Kaya nga, walang bahagi ng kaganapan sa lupa na hindi mahalaga, na hindi karapat-dapat, sapagkat lahat ng yan ay baitang tungo sa kanyang pagsulong. Ang lahat ng yan ay mga proseso na kung saan ang lahat ay dadalhin doon sa kung saan siya nagmula,
sa kung ano ang mayroon sa kanya at kung saan siya hinubog, sapagkat ang pangungusap ng galing at nagmula ka sa Diyos na malinis, babalik ka rin sa kanya na mayroon ng kalinisan. Hindi ba yan ngayon ang kadahilanan? Bakit kayo nagsisikhay? Bakit kayo nagpupunyagi? Na sa araw-araw na pakikipamuhay ng tao ay naroon ang dalawang batong nag-uumpugan upang siya'y linisin, upang siya'y pinuhin, upang siya'y dalhin doon sa isang katotohanan na sa kanyang pagkakalalang. Iisa ang sa kanya ngayon ay inihandog at ipinagkaloob, mabuti at maganda. Iyan ang hangganan ng lahat. Iyan ang landas na kung saan gaano man ito kahaba, doon ka rin darating. Doon ka rin lulundo na ang lahat ay mabuti at maganda. Sapagkat iisa ang mabuti, walang iba kung hindi ang Diyos na nagpahiram ng buhay sa lahat. Maganda, sapagkat ang lahat ay kabuuan at kahayagan ng kanyang kapangyarihan. Na kung mauunawaan ngayon, bawat tao ay kinatawan ng Diyos, kaya nga't ang lahat ay mumunting mga Diyos. At kung ang bawat tao ay kinatawa ng Diyos, at ito'y kanyang nauunawaan, ito'y kanya ngayong pahahalagahan, ang bawat igagalaw ng kanyang pagkatao, walang iba kung hindi ang kahingian ng mabuti, ang kahingian ng pagiging matuwid, sapagkat ang simulain ng Diyos ay pagpapakabuti. Ang simulain ng Diyos ay pagpapakadalisay. Ang simulain ng Diyos ay kawagasan. At upang ito ay maunawaan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamuhay sa ibabaw ng lupa na ihantad at ihayag, ilarawan kung ano ang mga gawa na kinakailangang sakbibihin ng tao upang siya ay magtamo ng kaluwalhatian at ng kadalisayan na ang ibubunga. Muli kong uulitin, ang buhay na walang hanggan o ang buhay na walang kamatayan. Ngunit, paano ito matutupad? Kung ang tao ay hindi nagbabawas ng pagpapahalaga ng ukol sa lupa o sa yaman ng sanglibutan. Paano matutupad ang napakadakilang kahayagang ito kung hanggang ngayon ay inilulugmok ng tao ang kanyang sarili doon sa kanyang mga pangarap na kung saan siya'y dinadala sa kanyang ipagkakasal. Kaya nga, ang lahat ng ito ay bahagi ng buhay. At kung ito ngayon ay bahagi ng buhay, paano ba makikita ang Diyos? Makikita ba ang Diyos? May sasagot sa isang kabuuan.
ipinahintulot ng Diyos na siya ay makita. Ang mukha niya ay makita. Sa anong kaparaanan? Hindi ba yan ang isinaad ng kasulatan? Ang may malinis na puso ang siyang makakakita sa mukha ng Diyos. Yan ang paraan upang makita ang mukha ng Diyos sapagkat siya ang nangusap nito. Magiging katulad ba ito ng isang pangako na napapako? Na dinidinig ngunit walang paang hahakbang? Dinidinig ngunit walang katawan na gagalaw? Dinidinig ngunit hindi kailanman tinanggap ng kanyang puso upang matutuhan niyang pamahalaan ang kanyang pagiging tao mula sa sangkapin ng laman sa kanyang mga mata kung paano ito gagamitin upang ihayag, paano titingnan ng mga mata ang kalagayan ng daigdig, ang kalagayan ng sandaigdigan, ang kabuuan ng mundo na inyong ginagalawan. Papaano ito ngayon tatanawin ng mga matang ito upang ang ihatid sa kanyang kabuuan, walang iba kung hindi ang iisang kautusan, mag-ibigan kayo sa isa at isa. Sapagkat bawat isa'y dala ang Diyos, ang bahagi ng kanyang pagka-espiritu. Bawat isa, naroroon ang kanyang kapangyarihan. Bawat isa naroroon ang kanyang lakas. Bawat isa naroroon ang mumunting mga katangiang mayroon ng Diyos. At kung ito ngayon ang siyang mananatili sa bawat isipan, ang mananatili sa bawat damdamin, doon magsisimulang magbukas ang tunay na diwa. Mabubuksan ang isang kamalayan na makikilala niya at kanya ngayon na pagsisikhaya na ganapin kung papaanong matatamo ang lahat ng ito upang tunguhin ang ganap na kaliwanagan at kapayapaan. At dito ako ngayon magtatapos na ang kahingian ang wika ng Panginoon. Ang ginawa mo sa akin ay buhat sa iyong kapwa. Sapagkat ang gawin ng tao sa kanyang kapwa ay ginawa niya sa Panginoon. At ang ginawa niya sa Panginoon ay ginawa niya sa Ama na sa kanya ay nagsugo. Ito, ang aking sa inyo ay iniiwan upang madama ng lahat at bawat isa na ang kahayagan at kaganapan nito mayroon ng kinakailangan na sikayin na masumpungan ang tao. Kaya nga ang aking sa inyo ngayon ay ipinangwawakas ang pagkakatala o mga tala na naroroon sa banal na aklat. Sa 1 Corinto Kapitulo 13, diyan ngayon ninyo hanapin ang kabuuan ng inyong sarili. Diyan ninyo hanapin ang kahalagahan ng buhay at diyan din ninyo hanapin kung papaano ninyo mapamamahalaan ang kabuuan ng inyong pagiging tao upang sa bawat paghakbang ang bakas na inyong maiwan, yun ang pinakamabuti na inyong natutuhan. Hanggang dito. At muli, ang liwanag, pag-ibig at kapayapaan ang siya nawang magharit maiwan
sa puso at diwa ng lahat at bawat isa ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Espiritong mang-aalin sa inyo ay nagpapaalam. Sumayinyong pag-ibig at ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Panginoon, ano nga bang dapat niyong kalagayan sa kapanahunan? Kayo ba yung nagmamadali? Kayo ba'y nagmamakupad? Kayo ba'y doon lang sa bahaging maingat? Kayo ba'y doon sa bahagi na hindi mapigilan? Ano nga ba dapat kalagayan ng bawat isa kung siya'y nag-aaral ayon sa Espiritu? Kung ang pagtuturong ibinibigay sa Kanya ay ang kabuuan ng Kanyang pagkatao, ano nga ba ang dapat na kalagayan na mayroon kayo? Mga iniibig na mga kapatid, sa katotohanan, ang bawat kabuhayan ay kabuuan ng isang pag-aaral. Ngunit kung pagmamasdan ng tao lagi ng kanyang sarili, nakabahagi ng kanyang kapwa, nagiging sukatan niya ang bahagi ng sanglibutan. Ngunit kung ang bawat isa'y nag-aaral ayon sa isang espiritu o ayon sa katwiran ng espiritismo, ano naman ang magiging basihan ng inyong sukatan? Kaya nga sa bawat kalagayan, bawat isa'y binibigyan ng pagkakataong makasino, makakilala, anumang bahagi ang kanyang nakikita bilang batayan ng kanyang kaunlaran. Narinig niyong lagi, ang bawat katitikan ng kasulatan ay naisulat na noon pa. Bawat isa'y pinasusunod sa iisang utos na nagmula sa Diyos. Kailan ito ibinigay? Ito'y binigay noon pa rin. Bawat isa'y sinasabihan na siya'y bahagi ng Panginoon ayon sa pagkakadika, sapagkat siya'y nilikhang ayon sa kanyang wangis. Kailan nyo nalaman ang katwiran na yan? Nalaman nyo ba yan ngayon? Nalaman nyo ba yan noong pa? Ano ngayon ang iyong ginagawa? Kaya nga, bagamat ang karunungan ay nailatag na sa buong sanglibutan, bagamat ang katwiran ng Diyos at ang kanyang mga utos ay kabahagi na ng inyong mga espiritu, pero kayo gumagawa para sa kanyang pangalan. Kailan kayo nagsisikap upang sumunod? Kailan kayo tinatawag na nagmamadali o nagkukumahog? Kaya nga, ang aral, bagamat noong pa nailatag, patuloy ipinapaalala. Sapagkat hindi naman lahat ng taingang nakarinig ay nagkaroon ng pagsisikap na siya'y tumupad. Hindi naman lahat ay nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang sarili ay maging kabahagi ng katwiran na yan. Pero patuloy pa rin itong ibinibigay. Patuloy pa rin itong ibinibigay bilang bahagi ng bawat aral na inyong tinatanggap. Sapagkat ganong kadakilang layunin ng Panginoon, bawat isa'y makakuha ng pinakamainam sa bawat araw ng kanyang buhay. Hindi nga ito bawat araw, kundi bawat sandali ng kanyang kabuhayan. Sapagkat ang aral ng Diyos na pumaparoon ayon sa inyong espiritu ay walang sukatan, ayon din sa panahon. Ngunit kayo na mga tao na binihisan ng laman, ang kasukatan nyo'y nasa kapanahunan. Nakita nyo ba ang kaibahan? Ang karunungan ng Diyos na kanyang ibinigay noon pa, pero ngayon pa lang sa inyo ibinibigay upang muling pag-aralan. Binigyan kayo ng kapanahunan ayon sa laman, sukat lamang sa bawat gulang, sukat lamang sa pag-ikot ng sanglibutan o ng mundo sa kanyang kalagayan. Pero ang isang espiritu na nag-aaral, kailan siya matutuldukan? Kailan siya nagsisimula? Kailan siya humihinto? Kailan siya nagpapatuloy? Lahat ng ito, aking mga iniibig, ay bahagi ng inyong pagkatao. Lahat ng iya'y nagpapakilala sa inyo ng kahalagahan ng panahon. Kaya nga lagi ng panoy tinatawag na ginto.
May nakakaunawa na sa inyo na mayroong nasasayang. Kaya ang nakakaunawang may nasasayang ng panahon, nagdudumaling tipunin ng kanyang sariling pagkatao at sinupin upang mula sa kanyang mga sarili, walang panahong masayang. Pero sinong makakapagsabi? Sapagat ang katagumpayan ay nagiging sukatan ng bawat kaluluwa. Naunawaan ninyo kung kayo nagtatagumpay sa laman, hindi mangangahulugan, nagtagumpay kayo ayon sa Espiritu. Tunay, ang silatang Espiritu ay noon pa sinabi, pero ngayon, palibas ay kayo nag-aaral. Sa paralan ng Espiritismo, ang salitang Espiritu ay lagi niyong maririnig na sa inyo'y ipapaalala. Sapagat tangyang Espiritu lamang ang nakakabalik sa Diyos. At anong gagawin ng inyong Espiritu, aking mga iniibig? Ang aralin lamang ba ang buhay sa sanglibutan at kayong maging perpektong mamamayan ng lipunan ng tao? Hindi nyo ba hahangarin mula sa inyong sarili, kayo'y makapamuhay din sa bayan ng Panginoon? Kaya nga ang pagpapakilala ng bayan ng Panginoon ay unti-unting ibinibigay. Binibigyan ng pagsasalarawan sa bawat isa. Ngunit sino lamang ang nagiging saksi? Sino lamang ang nakakakita ng bayan ng Panginoon? Yun lamang naglilinang ng kanyang espiritu ayon sa medyuminidad. Hindi nyo maunawaan ang bayan ng Panginoon, aking mga iniibig. Kahit nga ang sinasabi sa lumang tipan na ang Eba't Aday din nila ng Panginoon sa tinatawag niyang paraiso, bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang larawan o pagsasalarawan ng paraiso. Ano ang paraiso sa inyo? Ito ba yung paraiso kung paano iniandog ng Panginoon kay Eba't Adan? Ano sa inyo ang utos ng Diyos? Ito ba yung utos na binigay sa kapanahunan kung paano ibinigay sa isang Eba't Adan? Na huwag kang kakain ng bunga ng isang puno? Ito ba yung alam ninyong utos, aking mga iniibig? O pumaparoon na kayo sa utos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, tinatawag yung 10 utos? O marahil bumabahagi na kayo sa katwiran ng isang Kristo, narito nagbigay siya ng bahagit mainam na utos, na ang bahagi ng 10 utos ay tila tinupi niya at ginawa niyang payak, ngunit nandun pa rin ang kabuuan. Alin dito kayo, aking mga iniibig? Sapagat lahat naman, kung inyong babalikan mula noon hanggang ngayon, meron lang iisang pag-aaral ang binigay sa bawat isa. At meron lang iisang katangiang hahanapin din sa bawat isa. Ano ang katangiang ito? Ang kayo'y maging masunurin sa bawat salita nang gagaling sa bibig ng Diyos. Hindi ba dito natisod ang isang Eba't Adan? Sapagkat sa panahon na narinig nila ang tinig ng isang ahas, nagbago ang kanilang pananaw. Nakalimutan nila ang bilin ng Diyos. Kayo aking mga iniibig, narinig nyo o naunawaan nyo na ang bilin sa isang Eba't Adan. Naunawaan na rin ninyo ang mga salitang narinig niya sa mga ahas o sa ahas. Naunawaan na rin nyo ang kadahilan kung bakit sila nahiwalay sa Panginoon. Pero nagsisilbi ba itong aralin sa inyong pagkatao? Kung mula rin naman sa inyong mga bahagi, hindi nyo kayang ihiwalay ang inyong sarili sa mapaakit na sanglibutan. Meron bang kabuluhan ng maliit na kasaysayang yan? Nagbibigay ba ito sa inyo ng aral? Nung narinig ninyo ang utos sa pamamagitan ni Moises, naging masinop ba kayo sa mga utos na yan? At nasinop nyo ba ang inyong mga sarili upang kayo'y tumupad? Ngunit naunawaan nyo ang bawat bilin ng sanglibutan at dito kayo nag-iingat. Sapagkat sa sanglibutang ito kayo man ay sinisino. At mahalaga din ang mga pag-uusig na ginagawa ng inyong kapwa sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga salita, nararamdaman ninyo ang kahatulan at kayo lahat ay nasasaktan. Pero sino ang masasaktan o nasasaktan sa panahon na siya'y sumuway sa utos ng Diyos nang sa kanya'y hahatol ay ang mga banal? Marahil ay wala. Sapagkat naunawaan ninyo ang mga banal ay hindi nananakit. Ang mga banal, bagamat nagbibigay ng hatol, ay laging nandoon sa kaamuan.
sa bahaging mahinahon, sa bahaging punong-puno ng pag-ibig. Wala kayong nararamdamang sakit, ni hindi nyo maramdaman ng panunumbat. Ito ang kaibahan ng kahatulan ng sanglibutan, aking mga iniibig. Kaya nga hindi katakataka na mas maraming taong nag-iingat sa sanglibutan, sa kanyang paggalaw dito, kesa nag-iingat siya sa harapan ng Diyos. At ano ngayon ang magiging kabuluhan ng mga paggawang yan? Ito ba yung bahagi na ang tao ay nagsasayang ng kanyang panahon? O ito ba yung isang bahagi na ang tao pa rin ay nagsisinop ng kanyang sarili? Kung ang larawan ng sanglibutan ay paaralan, tunay, patuloy lang niya kayong tuturuan upang lalo niyong maunawaan ano ba ang karapat-dapat na gawi. Ano ba ang karapat-dapat na pagkatao? Ano ba ang karapat-dapat na pagkakahubog sa tinatawag na tunay na ako upang ang inyong sarili ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Lahat ay tatawaging mahalaga sapagkat lahat naman yan ay nagtuturo. Ngunit kung ang tao ay nagsisinop at nag-iingat ng kanyang panahon, tunay, siya sa atin niyang mainam ang kanyang sarili, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat anumang karunungan na inyong matutunan ayon sa Espiritu, aking mga iniibig, kahit kayo ay may laman, inyong pakikinabangan, sapagkat ang kanyang pagtuturo ay ayon sa pag-ibig. Hindi ayon sa pagkakampi-kampi, na kung sino ang mas marami siya ang magaling. Tandaan ninyo, aking mga iniibig, kahit ang mga anak ni Israel, sa bahaging yan ay nagkamali. Sapagkat nung hinatulan nilang ipako ang isang Kristo, lahat ay sumisigaw. At ang karamihan ay nagsasabi na siya ipako sa krus. Bagamat ito ang sinasabi ng kasaysayan, mapapatunayan nyo, hindi dahil marami kayong kakampi na taga-sanglibutan. Kayong nasa katwiran. Ngunit tunay ko ang kakampi nyo ang Diyos, aking mga iniibig, anumang gawin ng sanglibutan. Wala yang kabuluhan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa sinuman, hindi ang sinuman sa inyo, ayon sa inyong kalooban. Ito ang nagiging silo sa tao, sapagkat bawat isa sa inyo ay tinuruang magbigay ng handog sa kanyang kapwa, at ito ay matuwid. Bakit naman ang hindi? Ngunit sa mga bahagi ng katwiran ng Diyos, huwag niyong kalimutan, aking mga inibig, ang Diyos ay higit na nakakapagbigay, higit pa sa ibinibigay ng inyong kapwa. Kaya nga ang tao ay tinuturo ang maging matalimahin sa Diyos. Sumunod sa bawat kanyang utos at alalahanin niya ang kanyang espiritu na nagbibigay buhay sa kanyang laman. Bagamat ang pakikiisa ninyo sa inyong kapwa ay matuwid sapagkat kinalkalooban niya ng Panginoon, ngunit anong hinanasa ng Diyos na inyong maisagawa na maibigay ninyo ang biyaya ayon sa espiritu sa inyong kapwa upang ang kanyang espiritu rin ay mabuhay at makakita ng kaligtasan. Sapagkat kung lagi niyong hinahandog na kagandahang loob ay buhat sa sanglibutan, aking mga iniibig, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay sa sanglibutan, kahit ang kanyang katwiran, ay maiiwan. Hindi niyo siya pakikinabangan malibang bigyan muli kayo ng buhay at bigyan ng bisang laman at makibahagi sa kanilang muli. Kaya nga, saan man iaral ang ebanghelyo, aking mga iniibig, habang yumayao ng gulang ng tao sa sanglibutang nito, na patuloy silang isinisilang. Patuloy silang nakakakita ng kamatay at muli silang isinisilang. Inaasahan din ng kanilang mga espiritu ay nagkakaroon ng tanda sa pag-alala ng tunay na alaala at aral ng iisang Diyos upang mula dito siya ay makabalik. Hindi lang sa bahaging malinis, kundi lalo na sa bahagi na ang kanyang daladala ay kabanalan. Mga iniibig na mga kapatid, matandaan nawa ng inyong mga pagkatao na ang nakakapasok lamang sa bahay ng Panginoon ay ang mga banal. At kung ito ang larawang binubuo sa inyo, paano kayo magiging banal? Kung ang inyong mga espiritu ay hindi buhay, kung ang inyong mga espiritu ay hindi gumagawa ng kalooban ng Ama, paano ito magiging gayon? Kaya nga, habang lumalakad ang panahon,
Ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay binubuhay. At katotohanang sasabihin ko sa inyo, aking mga iniibig, magiging saksi pa kayo sa maraming kaganapan sa buong sanglibutan. Hanggang kayo din. Nasaksi ng Diyos sa kanyang mga gawa ay maging tagapagpatotoo na ang bahagi ng buhay ayon sa Espiritu sa bayan ng Panginoon ay sadyang katotohanan. Upang sino man sa inyo, bagamat kayo patuloy na isinisilang, namamatay, isinisilang at namamatay. Bawat pagsilang, bawat pakikisa sa inyong kapwa, mayroong bagong balita na lalabas sa inyong bibig na hindi nabuhat sa sanglibutan, ngunit buhat na sa sinapupunan ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, paghandaan yung lagi ang inyong pakikipagtipan sa salita ng Panginoon. Paghandaan yung lagi ang inyong pakikipag-aral sa harapan ng Diyos. Paghandaan yung palagi, aking mga iniibig, ang kagandahang loob na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa upang lagi na ang inyong pagkatao ay puspos ng pagbibiyaya upang kung kayo man ay nasa sanglibutan, hindi kayo maghahanap ng mga bagay na mayroon dito sapagkat ang pagbibiyaya ng Diyos ay sapat, buo at hindi kulang upang ang kabuuan na yan, kung matanaw ng inyong kapwa, sila man ay makaunawa, sila man ay magkaroon ng kapayapaan, sila man ay makadama ng pag-ibig, sapagkat ikaw na nagkaroon ng kabuuan ay magsisilbing liwanag sa kanilang daan, magsisilbing biyaya sa inyong kapwa, sapagkat ang numanang dala-dala mo ay buhat na sa Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.